Hello everyone. It's been a while kasi nga 'di ba nasabi ko sa inyo na na-diagnose ako ng cancer, breast cancer. So, may video ako doon. Please watch it. Before that, I would like to say thank you sa mga nag-comment sa aking video about my breast cancer story. Toto Talomo, my sister Sheila Piet, Myra Kitay, Pinoy ako, MJ Diaries. Thank you so much sa prayer at sa family ko, sa husband ko, sa biyanan ko, at sa family ko sa Pilipinas at saka dito. Thank you sa support and prayer. So guys, ang pag-usapan natin yung before operation and after operation. So before operation, that was operation ko pala August 26, 2025. So before yan ang preparation ko ay bumili muna ako ng ng post-surgical bra or sabi sports bra, much better. Pero sa case ko kasi hindi naman ako mastectomy, lumpectomy and lymph node biopsy. Ayun pala yung ginawa sa akin, lymph node biopsy. So ganyan ang hiwa sa gilid dito banda, tapos dito ganyan kalaki ganyan dito banda sa tinanggal yung yung lump na 2.8 cm ang laki. So yun yung my cancer. Thanks God, yung lymph node negative yung result. Wala siyang cancer yung lymph node na tinanggal dito sa gilid. So August 26. So after before operation pala, before operation anong ginagawa ko? Anong ginawa? So blood test parang 3 days prior, 4 days prior to the day of operation. Then sabi may bibigay kasi sa iyo na instruction bago ang operation. So anong gagawin mo, ganyan. So bumili rin kami ng surgical liquid cleanser. Kailangan kasi malinis around yung part na operahan. Muna ako ng tubig. Okay guys, nga pala ngayon ay September 17. So 22 o 23 days from the day na operahan ako. So yun, kunwari, August 26, August 25, dapat after midnight, dapat hindi ka nakakain o wala na, fasting. Ganun. So, my time for operation was 11 a.m. So, allowed ka pa uminom ng tubig. Wala kang makain. Tubig allowed, pero 2 hours. Pagka 9 o'clock, hindi ka na allowed. So, 9 o'clock, dapat nandun ka na sa hospital. So, nandun na kami sa hospital right away. Nilagay agad ako sa yung para lagyan ng dextrose. Tsaka yung may kakausapin ka ng nurse kung anong mga bawal sa'yo, anong allergic ka ba sa ganito, ganyan. So, lahat tatanong sa'yo. Then, kakausapin ka rin ng anesthesiologist. Kasi bibigyan ka ng general anesthesia. Ganon. Then, of course, suot ka ng disposable gown. Then, ikaw mismo maglinis ng yung part na operahan. Then, yun nga, mag-change ka ng gown. Yun. Then, i-prepare ka na nila. Basta ang pinainom sa akin, madami yun. Hindi ko na isa-isahin, basta madami. Yun. Siguro mga 11 o'clock yung operation. Sabi 1.5 hours daw matapos. Basta ang naalala ko lang, nung dinala na sa operating table, naalala ko lang yung nurse na lalaki, nilagyan ako ng 2 kumot na warm. Yun lang naalala ko. Pagkagising ko, nasa recovery room na ako. Tapos wala, siyempre mayroon pang anesthesia, so hindi ko nararamdaman yung
sakit, yung ganun. Kasi nandito sa kilikili, banda dito, to, tsaka dito sa digdi. Yan. So, the next day is, pag-usapan naman natin yung after ng operation, God, is the worst one. Recovery is the worst one, guys. Okay, recovery yung pag-usapan natin. So, ang ininom ko na ang prescribe sa akin ng gamot, hydrocodone, that is 12 lang yung kasi hindi pwede nang madami yan. So, para lang doon yan sa sobrang sakit. Sobrang sakit talaga. So, malakas na pain reliever yan. Then, kapag hindi masyado, inom lang ng acetaminophen and ibuprofen. Yun. So, worst ever. In the third day, second day, parang pa yung second day, first day, surgical, di ba? Second day, yun na yun. Parang first day of, yung recovery. Second day, yun, hindi ko talaga mapigilan. Paluha talaga ako. Sa sobrang as in sakit. Tapos makatulog ka na lang sa sakit. Talaga. So, tapos maligo. Inaalalayan pa ako ng asawa ko. Sobrang sakit talaga sa. Then, itong recently lang, ayun nga, unti-unti naman siya nawawala yung sakit niya. Doon pa rin, pero hindi na yung katulad na iiyak ka talaga sa sobrang sakit. So, last September 12, that was my schedule appointment for my surgeon. So, tag-check niya, para na akong sobrang laki ng dili. So, ganun. So, tinanggal niya yung, ayun pala, yung sugat ko pala, wala yung tinakpan ng yung, ba yung tawag? Skin glue ang nilagay. Tinahi, tapos skin glue. So, 10 to 14 days siya, kusa lang siya matatanggal. Ganun ang ginawa sa akin. And then, yun nga, September 12, may appointment ako sa surgeon. Yun, tinanggal niya yung fluid, yung dinidiinan, ganun. Nakakatulong kaya natanggal yung fluid. Kasi kapag mastectomy ata, may pump. Ewan ko kung same lang din ba. Hindi ko rin alam. Lumpectomy naman sa akin. So, yun, September 12. September 15, I have another appointment, pero oncologist siya ang nagsasabi about, kasi tag-check yung lump na nakuha sa akin kung high ba yung nababalik. So ang result was 5% nababalik in 10 years. So ang ngayon, to be honest, I was emotional that time nung nasa oncologist ako last September 15. Ewan ko, naghalo yung yung nakausap ko yung kapatid ko, tapos nagpa-check up ako. May ugali kasi ako kapag emotional ako, tuloy-tuloy na yun, emotional, ganun. Tapos, nabanggit pa yung chemo, so lalo akong, hindi na nakakapagsalita, so iyak ako. So, 1.6% ang benefits lang kung kukuha ko ng chemo. So, pinag-isipan ko ng mabuti. So, hindi desisyon ng doktor, nasa sayo kung kunin mo yung chemo or not. So, I decided not to take a chemo. Yun. So, I decided. So, either babalik sa, ko na lang sa Panginoon. So, I surrender to God na lang. I just enjoy what I have right now talaga. Kasi hindi naman natin alam di ba? Ano mangyayari in the future, no? So, I will just take, I'm going to take radiation. So, we're gonna call radiologist, or basta yun, oncologist, ba tawag doon? Then, so I will have, I'm going to take
anti-estrogen pills. So, radiation and anti-estrogen pills. Yun ang kukunin ko. Ayaw ko ng chemo. And besides, 1.6% lang naman yung benefits kung kukuha ako. O kung kukunin ko yung chemo. So, yun. Wala pa ako sa process na yun. O siya nga pala, today, September 17, I went to the doctor kasi biglang nagka-infection ang aking sa kilikili, sa lymph node biopsy part na ginawa sa akin. Nagka-infection siya, so I will take antibiotics. Yun lang yung akong report, guys. Wala pa ako sa treatment. Wala pa. So, maraming salamat talaga sa inyo, sa support, sa prayers, sa aking relative, sa aking mga auntie na everyday nagsasend ng message. Talaga about God, yung ganun, inspiring messages. Sa aking mga kapatid, I love you all, at sa tatay ko, at saka sa asawa ko na all the way support sa pagmamahal sa akin, sa biyanan ko, tinuring niya talaga akong anak na babae. Yun. So, thank you YouTube for allowing me to share my story. And thank you God for everything. So, yun lang guys. I-update ko kayo what next sa aking story, sa aking breast cancer story. So guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Yun lang. Although, tao lang naman tayo kasi ako, nangihina ako. Nag-breakdown yata ako last time. Hindi ko talaga nakayanan. Iiyak mo na lang. Iiyak mo and prayer. Yan. Yun lang guys. Have a good day. Thank you so much. Love you all. Bye-bye.